Guys, nandito tayo sa San Isidro, Montalban, Rizal o Rodriguez Rizal, dito sa pinaka highway na to. Uwi na tayo ng Bulacan, dyan tayo kakaliwa. Diyan sa sinasabi nilang nakakatakot daw dumaan dyan pagkagabi. Ngayon dadaan tayo dito, kaso lang medyo maaga pa ayun ha, alas 6 pa lang ng hapon. Pero tsak na dadaan tayo dyan sa daan na yan ng medyo madilim-dilim na. Marami kasing nagko-comment na nakakatakot daw dumaan dyan pagka gabi na. Ewan ko, siguro totoo nga. Depende sa pangyayari para matakot ka. Kasi nung ako'y dumaan dyan, sasabihin ko lang sa inyo totoo, pero umaga pa nun, tsak na itinapon ng gabi yun. May itinapon na bangkay dyan, pugot ang ulo ang laking tao, nakagapos, tapos pinugutan ng ulo. Sa kabilang banda parang nakakatakot nga. Kasi kung halimbawang nadaan ka dyan, tapos nasaksihan mong nagtatapon ng patay, pwede kang madamay para mawala ng saksi, di ba? Ganun lang yun. Pero kahit saan nakakatakot guys, kung talagang panganib yung masasalunga mo, no? Sa akin yun ang katuwiran ko kahit saan nakakatakot kung talagang may panganib. Sa amin nga sa Norsagaray, 7 tao itinapon isinilit pa sa drum. Di ba nakakatakot doon sa amin? Kahit sa Metro Manila ka pwede ka namang matakot din pero hindi sa pagyayabang. Ewan ko, hindi talaga ako natatakot dito kahit saksi ako sa mga tapunan ng patay dito hindi naman sa matapang tayo o nagtatapang-tapangan, hindi talaga Paniniwala ko kasi ang panahon ko na yun. Unang-una, ang kalsada na to talaga naman dinadaanan ng mga tao. Kagaya niya, nakapaghatid ako ng magmula Quezon City, nakapaghatid ako ng items papunta rito sa Rodriguez Rizal. Ngayon gabi na, pauwi na ako ng Bulacan. Saan pa ako dadaan? Babalik pa ba ako ng Payatas? Babalik pa ba ako ng Commonwealth para dumaan? Dahil dito nakakatakot, diba? Ang takot natin laging laging naka-concentrate sa mga pumapatay, diba? Sa mga adik, sa mga kriminal. Masama kasi yung matatakutin Gaya nito, medyo madilim-dilim na. Wala talagang ilaw ang mga poste dito. Pero
hindi lahat ng poste rito walang ilaw. May mga ilaw din naman dito. Kagaya dito, tapunan to ng basura. Yan o, pumasok at lumabas yung truck dito. Tapunan ng basura ito, paahon. Ito, may ilaw naman dito. Ayan o. Tapos itong kaliwa na to, Lamesa Dam to, kabundukan, kagubatan. Ito. So itong tinatahak natin na ito, paahon to, paahon. Ayan o. Dumadaan ilan na lang. Tapos ang lamig pa dito kasi mataas ang lugar. Hindi talaga ako natakot dito eh. Dumaan ako rito ng ilang beses na hating gabi. Dito ako dumadaan, mag-isa lang ako. Galing ako ng Bicol, galing ako ng Manila dahil bumabiyahe. Dito ako dumadaan, rough road pa to mga ka-explorer ha. Eh ngayon sementado na nga eh oh. Rough road pa to, maputik. Kasi yung ano eh, yung isip ko, mas payapa ako sa ganitong lugar eh, kaysa sa mas maraming tao. Yung nature ganito, madilim nga ganyan no. Yung walang halos tao, mas payapa yung isip ko dyan eh, at damdamin. Pero karamihan takot sila sa ganyan, sa ganitong lugar, madilim. Baka kung may umabang sa kanila, baka daw hold upin, baka raw agawan ng motor, sabi nung mga nagko-comment sa comment section ko. Eh kahit saan naman. Yan dito sa may, ato may ilaw na to oh. Yan. Dito sa may ilaw na to, diyan itinapon yung patay pugot. Yan. Yan sa bantang kanan na yan, diyan. Pugot na ulo yung tinapon diyan. Pero kahit ganoon, saksi ako sa mga tapunan ng patay. Eh, dito pa rin ako dumadaan. Pero kung kayo nandun naman sa, at doon kayo makakadaan sa Commonwealth, doon na kayo dumaan. Maliban lang nandito na kayo sa Rodriguez Rizal o Montalban Rizal at uwi kayo ng Bulacan, no choice kundi dito talaga dumaan. Kaya na ito, rough road tong ating dinadaanan na to, lusungin. Alam nyo, kahit walang kuryente rito, ang daming bahay dyan sa bandang kanan na yan, yan. Hindi lang makita. Sa umaga kita yan, wala silang kuryente. Kaya dito, pagka may magluko-luko rito, sigaw ka lang ng tulong, maglalabasan na yung mga tao dyan. May mga tao dyan, bandang kanan, ang daming bahay dyan. Hindi lang nila kasi kabisado yung lugar. Pero once na ikaw ay taga rito, hindi ka makakadama ng takot eh. Dahil sanay ka na sa lugar mo. Ganun lang yun. Kaya madilim. Sabi nung nag-comment, ang dilim ay ka ng daanan. Totoo naman, pero hindi lahat. May mga ilaw din naman sa poste. Ito, may mga residente dito oh. Ayan oh. Ito yung rough road na nasa ang haba nito eh, nasa 1 kilometro lang ang haba nito, baka ala pa nga. Ang daming dumadaan dito, ayan oh, mga kotse. Pati yung mga yan eh, hindi naman natatakot.
Kagaya nito, madilim dito, pero may mga tao, ayun oh, mga nagtitinda ng gulay. Ayan, may humintukan sa sakyan para bumili. May mga bata pang naglalaro sa ganitong kadilim. Eto, may nagtitinda. Mayroon pang sound. Oh. Kaya ako, hindi ako natata. Ewan ko pa. Alam mo, alam niyo ang problema nating mga tao. Masyado tayong matatakutin sa pumapatay, pero sa Diyos di tayo takot. Totoo hindi? Hindi tayo takot sa Diyos eh. Kaya gumagawa tayo ng maraming katarantaduhan eh. Oo, tama hindi? Hindi tayo takot sa Diyos. Kasi kung takot tayo, sana kukunti yung kriminal, sana kukunti makasalanan, oh. Hindi eh, dami nga eh. Kasi takot lang tayo sa pumapatay. Yan ang maling, yan ang maling ano eh, conception. Takot lang tayo sa kapwa-tao natin. Takot sa multo. Eto, bandang kanan ko, ano to, sementeryo dating nasa gubat ito, oh. Yan, yung madilim na yan. Sementeryo dati yan na nasa gubat. Ayan, sementeryo yan, oh. Pinasok ko yan. Yung sementeryo sa gubat, mayroon akong vlog dyan. Na pag dumadaan dito, naku po, mga takot na takot yung ibang riders. Talaga naman nag-uunahan. Mali pagkatakot eh. Wala nang magagawa, patay. Patay na yan. Ayan, oh, may ilaw naman din eh, oh. Bahay dito may ilaw, ayan, oh. Yung poste lang ang walang ilaw. Pero darating ang panahon, lalagyan din yan. Lalabas kasi ito, magsisilbing karugtong ng C6 papunta sa ginagawang bagong bypass road ng San Jose DRT bypass road. Dito yun eh, dyan yan sa may Carahome lulusot eh. Di pa nauumpisahan, matagal pa yun. Sarap nga dumaan dito, lamig oh. Hindi masyadong masasakyan. Sariwa hangin. Pati multo sariwa. Ang takot ay nasa isip lamang. Dito sa liwanag. Oh, may ilaw naman dito, maliwanag na oh. Piraso lang naman yung mga madilim na sinasabi nila eh. Kasi hindi pa nalalagyan. Nandito na po tayo sa parte ng Macabud, Rodriguez Rizal. Tayo po eh pauwi na ng Bulacan. Pagka madilim na, hindi na tayo magpapatakbo ng matulin-tulin kasi less visible na ang daan.
Merong vulcanizing naman dito po eh. Meron din nagtitinda ng gasolina. Ang daming reklamo. Wala kang ano dyan. Pagka na ano ka, naplatang ka eh. Ayan oh, vulcanizing yun oh. Dinaanan natin na yun. Yung mga tindahan dyan, merong mga gasolinahan. Oh, tumuposte dito, may ilaw oh. Oh, maliwanag na oh. Ayan oh, may mga ilaw yung poste oh. Barangay Makabud po to. Dahan-dahan lang ang takbo nyo rito. Pagka dito kayo dadaan, maraming aso. Pag nakasingle kayo eh, lumalabas, naghahabol lang pang mga aso. Ayun na oh, may mga ilaw yung poste. Medyo mahaba-haba nga lang tong aso. Ayun na, may mga ilaw oh. So natural, kaya medyo madilim eh. Ito may baryo eh. May ilaw oh, liwanag naman. Ayan oh, may mga ilaw oh. Mismong bayan ano, napakaraming ilaw doon. Bawat kanto, bawat bahay may ilaw sa labas pagkagabi. Maliwanag talaga. Alam nyo, doon pa nakakarnap yung tricycle ko. Bayan na bayan yun ha. Doon pa nakakarnap yung tricycle ko. Yung tricycle ko bubulok-bulok na talaga. Nakakahiya ng sakyan. Pero kinarnap pa. Kanya wala sa maliwanag ng lugar ang ano eh, ang danger eh. Yung panganib, wala sa liwanag ng wala sa dilim. Kagaya nito, madilim, nakakatakot. Hindi ganoon. Eh doon sa amin, aliwa-liwanag eh. Tumot nakakarnapan pa ako ng tricycle. Eh yun naman kumarnap po ay patay na. Na one shot siya. Headshot siya, headshot. Pero hindi ho ako may gawa. Iba kasi droga yun eh. Nakakarma siya. Pero yung bulok na yung tricycle ko, yung naibenta niya pa ng 8,000. Ay sinangla pala. Sinangla dun sa Tagabanaba ng 8,000. Eh nakita ng bayaw ko. Tawag yung bayaw ko, kuya, nandun ang tricycle mo. Pinuntahan namin, kasama ko yung kapitan ng aming barangay, kasama, may pulis pa. Ayun, na-recover namin ang tricycle. Bulok na yung tricycle ko, nakakarnap. Kaya ngayon sabi ng pulis, kung ako raw ay magdedemanda para mabilanggo na talagang tuluyan niya si Palaka.
Yun ang kumarnap eh. Sabi ko hindi na, nakuha ko na yung tricycle ko eh, gagastos pa ako sa demanda. Bahala na ang karma sa kanya. Ayun, umabot naman ng ano yun, ng halos 1 taon. Chinugi siya, headshot. Ano ibig ko sabihin? Mas marami ang panganib sa Manila eh. Mas marami pang ang panganib sa city kumpara sa ganito eh. Ito, Barangay Macabud na po ito. Pinaka-sentro ng barangay. Tapos papuntang Mount Balagbag, yung pakanan na yan. Yan, pakanan na yan. Dito po, konting usog na lang, Bulacan na. Siguro nasa 1 kilometer lang mahigit, Bulacan na. Marami naman dumadaan dito ah. Siguro nasa mag-aalas 7 na ng gabi. Ito po ay sakop na ng Bulacan. San Isidro yata pangalan nitong baryo na to eh. Dito sa San Jose. Sakop na po ng Bulacan ito. So wala na tayo sa Rizal, mga ka-explorer. Andito na tayo sa Bulacan. Ayun na, liwanag oh. Oh. Yung madilim na sinasabi nyo, kakapiraso lang yun. Dumaan niya kami rong gabing-gabi, nasa alas 12 yata. Galing kami ng Bicol, tumigil kami ron, tumae. Tumae yung kapatid ko. Ay, ihi pala, umihi. Ihi na pala siya. Ayun. Hindi kami natakot doon. Doon pa mismo sa may sementeryo sa gubat ah. Pag wala kang ginagawang masama, hindi ka dapat natatakot. Yung may mga ginagawang masama, sila dapat matakot. Kasi nangangahulugan ng buhay nila yun eh. Pwede sila kasi bawian ng buhay dahil sa masasama nilang ginagawa eh. Yan ang consequence ng buhay eh. Pero gumagawa ka ng mabuti, dapat tayong katakutan. Ayan, may gasolina dito. Ayan oh, Jeffer.
naranasan kong maplatan dito, eh talaga nang gising ako ng vulcanizing alas 11 ng gabi para lang makauwi kami. Ayun, binulcanize. Nang gising kami ng natutulog na vulcanizer. Binigyan ko naman 100. Ba mahirap yung sarap-sarap ng tulog ng alas 11, gigisingin ka para magpa-vulcanize. Binigyan ko na 100. Ang vulcanize nun ano pa lang, 30 pesos. Tagal na nun. Rough road pa nga itong kalsada na to Matagal na kasi akong dumadaan dito, guys. Kaya siguro hindi ako natatakot kasi sanay na ako. Kaya huwag kayo matakot. Mga nagko-comment, nakakatakot naman na diliwag. Matakot kayo sa mga asawa nyo pag nang babae kayo. Layo-layo pa yung ating tatakbuhin. Ako po tutungo pa ng Cambaog. Cambaog yun Bustos, Bulacan. Ito yung pinakahuling deliver ko. Ito, pampaserong jeep yata itong nasa unahan natin na to. Ito nga lang, grabe daan yun. Medyo magdadahan-dahan lang pagpatakbo ng gabi rito. Ang kalsada merong hindi maganda kondisyon. Pag nagsemplang kayo hindi gagandang kondisyon nyo. Ito maganda kalsada smooth criminal.
Pagdating dyan sa may baba dyan, after nito, maluwag na kalsada. Dito lang masikip eh, hindi pa nawa-widening. Haba-haba itong video natin na ito. Eh hindi ko nga puputulin para lang dun sa mga takot na takot. Ito yung gabi na sinasabi nyong nakakatakot na daan dito. Haba-haba itong ating video na to. Mahirap mag-edit. May na ang aming internet eh. Yan, pagdating dito maluwag na kalsada. Wala lang ilaw. Dati may ilaw dito ah. Pinapatay ang ilaw dito ah. Front, ano lang, punde. May ilaw dito eh. Pinatay lang, pinapatay ng barangay minsan. Maluwag-luwag na yung kalsada na to. Pag-ahon dyan yung papuntang Padre Pio. Dito maliwanag oh. Diba? Dito hindi na sila takot kasi maliwanag na. Yan. O di pagdating dito wala na kayong takot. Yan takot nyo kakapiraso lang. Kung kayo natatakot sa madilim. May mga pulis na checkpoint. Paano kayo matatakot? Maraming checkpoint. Tanyo, pagka criminal ka, yari ka dito. May checkpoint. Itong kalsadan to maluwag oh. Hindi lang ayaw ko lang kung kita pa sa ano video. Dahil pulis kanina dinaanan natin checkpoint. Tapos sasabihin nung isang nag-comment, daanan daw to ng mga walang lisensya. Alakang ka utak. Kita mo may nanguhuli dito, idadaan ka parang walang lisensya dito. Kamote ka siguro. Ako'y kahit harangin nyo ng LTO dito, hindi ako makakakasuhan.
Kompleto lahat to mga pre. Magmula ulo hanggang paa. Bakit pagka sa Manila dumadaan dyan sa may Quirino Highway, lahat ng dumadaan dyan may lisensya? Hindi lahat ng dumadaan sa Manila may lisensya, no? Parang kahapon ka lang ipinanganak, ha? Lambas ka pa sa video ko, pero yung bus mo nagpapakilala kang tanga. Ito, hindi ko alam kung anong baryo na to. Hindi ko makabisado baryo dito eh. Pero malapit na tayo sa may Camellia. Dito sa Igay Road. Igay Road na to eh. Baga lang ang ating patakbo. Nasa ano lang takbo natin 30 lang. 30-20. Mahirap na pagka madilim eh. Baka merong nakahambalang na bato sa kalsada dahil eh, maliit. Mga kasilaki ng ano eh, sasemblang ka pa rin. Kapag ganitong hindi masyadong ano, takboy dahan-dahan lang. Yan, pag-ahon natin dito eh, Camellia na yan. Paglusong ng kaunti. Yan. Dati may poste pa rito sa gitna eh. Eh, wala na. Ayan ang Camellia oh. Yan, yan, nasa kanan natin yan. Camellia yan. Ito pala Barangay Kaybanban. Naalala ko na. Barangay Kaybanban yung sakop ng Camellia. Maluwak, nabugal lubot. Yan. Layo-layo pa tayo. Oh, dito liwanag dito oh.
may sa part na ng elementary na may hams sa highway. Ayan, may hams dito eh. Yan, pagka hindi kabisado ng mga motorista, lilipad. Oh. Dapat nun may kulay dilaw at itim para maano ng tao na inihams. ABS-CBN to, itong nasa left side natin. Nadadali pa rin tayo ng lubak. Ganun talaga. Siguro ano na lang, 1 kilometro na lang mahigit, nasa Quirino Highway na tayo. Nasa Star Mall, San Jose. Masarap ang mami sana dito, kaso lang kailangan ko may deliver na tong items na to. Sarap sana ng mami dyan. Nakakain ako siyang beses. Mami, ayan, bandang kanan na yan. So kakaliwa na tayo rito sa papuntang Star Mall. 300 meters away, Star Mall na at Quirino Highway. Ewan ko lang kung ilang minuto natin tinakbo magmula doon sa umpisa. Mabagal ang ating takbo at madilim. Hindi ako nagpapatakbo ng matulin talaga pagka ganito. Dala na ako. Chill ride lang. Oh, peto.
Quirino Highway na. Yan, galing kang Maynila yung left side natin na yan. Ito naman papuntang norte. So tayo dadaan sa ano, dito sa may Star Mall. Mas shortcut kasi rito ng ano eh, 3 kilometers. Mas malapit dito kumpara dun sa highway ang daan papunta sa amin. O paano ba yan? Hanggang dito na lang. Yung mga natakot dun sa daan, huwag kayo mag-subscribe. Pero yung hindi natakot, mag-subscribe naman kayo. Kung gusto nyo lang ha, alang sa pilitan. Okay, salamat.